hamon na ipinamamanig sa pinagpong may kapal. Sabi nga po natin ay nakabase sa ugnayan natin sa uri ng ating Diyos. Kaya nga itong linggong ito ay tayo tinuruan ni Jesus na tumawag sa ating Diyos bilang Ama. At yung pangyayari ay pinahayag niya sa atin ngayon ay isang pangyayari na rin na kaya natin gagawin na yung pag-ibig natin sa kapwa na kayang humandog sa pag-ibig sa kaaway ay nakabase sa nabanggit na ugnayan. Ugnayan natin sa Ama. Ugnayan natin sa Diyos bilang Ama. Kaya anong sabi niya, bakit natin ibigin yung ating kaaway? Para tayo ay maging ganap gaya ng ating Amang nasa langit. Kailan, sabi nga natin, paano natin tayo maging katulad sa ating Amang nasa langit kung hindi natin siya nakikilala? Paano ba natin makikilala ang ating Amang nasa langit? Yan yung kahalagahan ng ating Panginoon sa Kristo. Sabi nga natin, dahil siya yung mukha ng Ama, lalong-lalo na mukha ng awa ng Ama. Nasa pamagitan ng ating Panginoon sa Kristo, ang ikalawang persona ng Diyos na nagkatawang tao para makilala natin ang Ama ay higit sa pamagitan na ipinapakita sa atin ng kanyang anak na ating Panginoong Jesucristo. Kaya hindi mo tayo pwedeng maging ganap katulad ng ating Amang nasa langit kung hindi natin nakikilala si Jesus na siyang mukha ng Ama para sa atin na nabubuhay sa daigdig na ito. Kasi sabi nga po natin, hindi naman natin makukontain yung Ama na walang iba kundi purong Espiritu. Bagaman pwede natin na makita kahit na o mapag-isip kung ano yung purong Espiritu, pero hindi natin yun kung tawagin natin ay masusukat kung wala itong katawan. Kaya nga yung kahalagahan ng pagkakatawang tao ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon sa Kristo ay napakahalaga para maging gabay natin na maunawaan na kaya natin maisakatuparan yung pangyayari na pinapahayag
doon tayo hugot kung paano ba maging ganap. Kasi yun ang ating tutularan. At doon tayo kukuha ng lakas. Hindi lamang sapagkat ito yung ating tutularan para maging modelo, pero doon tayo kukuha ng lakas. Hindi lamang sa anyo ng inspirasyon, ngunit bahagi o na kung saan sa pamagitan lamang, sa pamagitan rin ng pagkilos na tayo lahat ay mabigyan na karagdagan ng kalooban. Kasi alam naman natin, hindi madali yung pinagagawa niya. Ibigin niya ngayong kaaway. Sabi nga ho natin, pag sinabi niya kapag binato ka ng bato, batuin mo ng tinapay. Sabi nga nung iba tinapay nga ang binato. Ay nasa loob naman ng garapon. Kasi yun yung human nature yung tinatawag natin get even, makaganti ka, ay ang pangalan na Jesus hindi lamang huwag kang gaganti, hindi lamang huwag kang gaganti, na kapag ginawan ka ng masama, hindi mo gagawa ng masama. Yung hamon na Jesus kapag ginawan ka ng masama, gagawa ka pa rin ng mabuti. Yun ang medyo mahirap na bahagi yun ng pagkilos. Mahirap kung gumawa ng mabuti kahit na ginagawan ka ng masama. Bakit? Pagkakataon na kung saan masasabi natin mahina ito. Walang ginagawa ito. Kasi pwede kang itabi ng kinalaman. Pwede kang hindi pansinin. Sapagkat hindi ka nakagagawa din ng katulad ng kanyang ginagawa. Bahagi yun na kung saan ay makita ko natin. Isa daigdig na ginagalawa natin. Sabi nga, ito yung daigdig natin. Palakasan, takutan, pagalingan, yung kung tawagin nga po natin ay pahingayan, ay ang sinasabi na Jesus huwag kang sumabay dyan. Bahagi yun na makita ko natin. Kaya hindi yun basta-basta yung ginagawa niya nagpanyayan ay pinahayan ni Jesus. Yun ay kinakailangan mo na malalim na alin na pagpapasensya. Kinakailangan mo na kababaan ng kalooban. Kinakailangan mo na kung tawagin nga po natin dito ay pag-ibig. Isang nakukuha ng pag-ibig ay ikaw ay hindi iniibig, hindi ka inaaway, ikaw hindi ka lang iniibig, inaaway ka pa. Kaya bahagi yun. Kapag wala sa Jesus, lalo natin hindi magagawa yun. Kaya saan tayo babaling ng lakas? Kaya Jesus na alin na unang nagmahal sa atin at hindi tumipigil sa pagmamahal sa atin. Yun yung tinatawag natin kahalagahan natin ng pagkilala natin sa original grace na ipinagkaloob sa atin.
bahagi o yun na yun ang pagbubutan natin at kaya hindi gaganti. Bakit bakit gagawa ka pa rin ng mabuti kahit ginagawan ka ng masama? Amahan ako ng Diyos. Nais ko na din na ako ay tunay na maging kaakibat ng Diyos na ito ng pag-ibig. Bahagi ko yun. Yun yung pagkagalingan natin. Kasi wala na pwedeng maging dahilan at wala tayong pagkukunan ng lakas sa mundong ginagalawan na ito. Kundi alin, yung pag-ibig at pagpapala ng Diyos. Kasi yun lang yung pagkukunan natin ng lakas. Yun yung ating physical, spiritual, psychological, at lahat ng uri ng epekto na siyang magbibigay sa ating ng lakas para may isa katuparan natin yung bagay na ito. Yung pag-ibig at pagpapala ng ating Diyos. At kapag hindi natin naiisip at nararamdaman yun, malabo na magagawa namin yung paanyaya na ipinahayag ni Jesus. Malabo na ibigin mo yung kaaway, idalangin ninyo ang mga umuusik sa inyo. Hindi natin magagawa yun. Kasi itong paanyaya ni Jesus yan, it is beyond the capacity of man. Ito ay higit sa kakayanan ng tao. Magagawa lamang natin ito gawa ng alin? Gawa ng kapangyarihan mula sa Diyos na pwede lamang natin makamit sa pamagitan ng pakipag-ugnayan natin